isang kababayan naman natin sa Saudi Arabia ang lumapit kay Kaagapay Bong Concha dahil nga sa malaking problema nito. Si kabayan ay may edad na 30 years old at may 2 anak sa nauna nitong asawa sa Pilipinas, ay lumapit kay Ka Bong Concha dahil nabuntis daw ito di umano ng isang Indiano. At matapos nga itong mabuntis, ay tinakbuhan ito. At isa pa nga sa malaking pinoproblema ni kabayan ngayon, ay pinagbabayad nga ito ng kanyang agency dahil nga extended ang kontrata nito at humihingi ang agency na nagkakahalaga ng 6,500 Saudi Riyal. Abay, patong-patong na talaga ang problema nitong si kabayan. At para nga sa eksklusibong panayam ni Kaagapay Bong Concha sa ating kababayang ito, panuuri natin ang video na to. Tungkol ito sa babae na pasaway. Pasensya ka ate ha. Meron pong isang ngayon babae na kausap ng aking coordinator, si Jing, saka si Irene, na humingi ng tulong. Yung pinost ko kanina, dahil siya ay nabuntis siya ng Indiano at 3 buwan na raw. At ngayon, pinababayad siya ng company niya ng kakulangan dahil sa extended siya sa kanyang kontrata. Ngayon, galit na galit ako sa ate. Doon sa mga ewan ko kung dapat ba tawagin na pagkasaway ng mga kababayan natin. Yan. Dahil sa uting, di ayan, nangyari, nabuntis. Kasi, lumalapit sa akin. Ayaw mo naman, pag gusto kong tanggihan. Pag sising ka naman, hindi ko tinulungan ni Kabong, hindi ko tinulungan ng Kaagapay. Diyos ko. Ate, ito, hindi ka mo kilala, okay? Ate, ako, magagalit ako sa iyo, ha? Pagpasensyahan mo na ako. Dahil sa boss mo, hindi ka marinig. Okay lang po, walang problema po. Ayan, ito. Ano ba tingin nyo? Tulong umalit siya? Gawa ng kalokohan ng mga... Sino ang nakabuntis sa iyo? Wala na po kasi siya dito eh. Anong lahi inyo nakabuntis sa iyo? Indiano po. Indiano? Kasama mo sa trabaho? Dati po, ngayon wala na po siya. Nasaan sa exit na? Wala po, nasa India na po. Alam niya, nabuntis ka niya? Hindi po. Diyos ko. Ngayon ko lang, lately lang po kasi nalaman. Bakit ate, bakit hindi ka napagpinggil? Anong ginawa mo sa sarili mo? Sorry po. Kasalanan ko po. Alam ko po. Kasalanan mo? Ilang taong ka na? 30 po. 30? Ilang buwan ka ng buntis? 3 po. 3 buwan? Kailan mo pa naging boyfriend yun, Indiano? Last year lang po. Bakit naman nagbumigay ka? Diyos ko. Hindi mo na magpinggil ka na lang. Diyos ko. Talaga namang magpasutlok ka talaga. At ito lang, yung mga tulad ninyo, totoo lang, kita mo, ikaw mismo sabi, marami kang nalapitan na hindi tutulungan. Kasi gawain nyo yan eh. Biro mo, napatusok dun sa Indiano yun. Pero alam mo, na nasa Saudi Arabia ka, may trabaho ka. Hindi ka lang ingat. May sawa ka ba? Wala. Wala po. May anak ka? 2 po. Oh, 2 anak mo. Tapos ngayon, nagdagdagan na naman. Magiging 3 anak mo. Imbis sa trabaho ang iyong pinunta niyan ngayon. Bata pa ngayon, iuwi mo ngayon. Ngayon, anong sabi ng kumpanya mo? Pinagbabayad po ako. Magkano mga 6,500. 6,500 real ang babayaran mo. O ngayon, may pagpambayad ka? Wala. Wala. Tingnan mo, gumawa ka na sa lokohan, tapos ngayon, pinagbabayad ka pa. At wala kang pera ka mo. Wala po. May trabaho ka. Opo. Ate, pasensya ka na ate ha. Kailangan kong magalit sa inyo para yung marami pang mga katulad mo na gumagawa ng kanyo, napakarami nyo. Okay lang po. Wala pong problema. Tanggap ko po. Sa mga babayan natin, yung mga kapareho nito, walang iya. Kung kayo ay gagawa ng kalokohan, siguruhin nyo lang na kaya ninyo, ha? Huwag kayong hihingin tulong. Kasi maraming dapat tulungan eh. Hindi katulad ito ate. 30 years old. May 2 anak. Ayan ngayon, buntis ng Indiano. Tapos yung Indiano, nakauwi sa India raw. Eh sino ngayon ang nahirapan? Di siya. Pinagbabayad siya ng kumpanya. Alam mo ate, kung andyan lang ko, baka nakatusan na kita. Sorry po. Wala na mangyayari sa sorry mo ate kasi yung ginawa mo sarili mo, ikaw mismo sarili mo ang binigyan mo ng problema. Ngayon magiging problema ka
na naman ng ating gobyerno dahil wala kang tatakbuhan. Siyempre, nasa kumpanya ka. Galit na galit ang kumpanya sa'yo. Pag hindi ka tulungan, baka isipin naman ng mga na pamilya mo na pinabayaan ka sa Saudi. Paano mo nakilala yung lalaki na yon? Sa ano lang po, sa TikTok lang po. Sa TikTok mo nakilala yung lalaki? No. Tapos? Nalaman ko po, same lang kami ng lugar ng pinagtatrabahuhan. Tapos sumama ka sa kanya? Opo. Bakit gwapo ba yun? Hindi naman po. Bakit mo naman bumigay ka sa kanya? Kasi po mabait. Mabait, pero ang ginawa mo, binigay mo yun sa iyo. Opo. Ngayon hindi ka nag-iingat. Opo. Paano kung hindi ka matulungan? Ano gagawin mo ngayon? Hindi ko na po alam. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Ngayon iyak ngayon. Ngayon ang sabi ng company mo ngayon, ng kasama mo sa baho. Naantay po nila na magbayad ako. Ate, saan ka kukuha ng perang ibabayad mo? 6,000 plus ba yun? Hindi ko nga po alam. Ate, Nakikiusap ako sa kanila pero ayaw ko talaga. anong ayaw? Ayaw po na hindi ako magbabayad. Ngayon, ginagawa mo na yan. Indiano pa? Bakit na hindi ka na kumuha na matino na Pilipino? O kaya badahe na matino? Saan nangyari yan? Sana nga... Sa bahay niya po. Sa bahay niya? Pumunta sa bahay ng lalaki? Oh. Diyos ko. Ikaw, Jing, talaga. Problema itong binigay mo, Jing, ha? Ayaw mga tao, ayaw tumulong sa mga katulad mo. Totoo lang, galit na galit ng mga tao sa ginagawa ninyo. Ilang beses na sinasabihan na mag-ingat kayo. Wala pong pumipigil sa inyo kung anong gusto nyo gawin nyo. Dahil that's your life. Pero, yung ganyan na, Diyos ko po. Ngayon, ate, alam na ng pamilya mo na ikaw ay buntis. Opo. Yung kapatid ko po. Nakitan mo yung ginawa mo? Ate, alam mo ate, naawa ko na naiinis sa inyo. Kasi alam ko na Pasensya na po. totoo lang at ito lang ate, kami ang makakapay ay maawain ka sa inyo. Pero, panay na lang, lagi na lang may buntis. Puro problema ang mga binibigay ninyo sa mga gobyerno, sa pamilya nyo. Tingnan mo yung ginawa mo. Nang dahil lang sa pag-ibig. Dahil lang sa utin ng Indiano. Ano ka ba? Bisaya o ano? Tagalog ano? Ano ka? Tagalog ka. Tagalog. Saka saan? Manila? Quezon City? Manila po. O mga kababayan, ano ba gawin natin sa babae ito? Umihingi ng tulong. Natulungan daw siya dahil siya ay buntis ng 3 buwan at nang nakabuntis sa kanya na Indiano ay wala na. At ngayon ay sisingit siya ng kumpanya niya ng 6,000 real. Pumunta ka na ng DMW? Sa Polo po? Oo. Opo, pero hindi po nila ako tinulungan. Talagang totoo lang. Marami talagang hindi ka talaga tutulungan ng mga yan. Dahil kasalanan mo yung ginawa mo. Opo. Paano ate? Yan, lumapit ka na sa DMW. Hindi pala nga tutulungan yan. Paano ngayon yan? Wala po alam. Kawawa ka naman ate, pero yung nangyari sa iyo ay lesson learned yan. Sa iba pang mga kababayan natin na mga gumagawa ng kalokohan. Yung mga kababayan natin na mahilig pumatol sa ibang lahi. Akala niyo, gusto niyo yung ibang lahi? KPS niyo lang ang gusto mga yan. Bilat lang nyo ang gusto ng mga yan. Ay nako. Marunong ka mag-Arabic? Konti lang po. Kailan ka lumapit sa DMW? Itong February lang po. February. Sino nilapit mo sa DMW? Sa repatriation po. Masakit nga yun. Talagang hindi kayo natutulungan nga. Yung mga babae sana, please naman. Bitaw. Yung mga bilat ninyo, huwag nyo ba kayo basta-basta bibigay. Langya. Mga kababayan ko, ito po, nang pakinggan ninyo ang live naming pag-uusap ko sa isang babae na nabuntis ng Indiano. Hindi po natin papakita kanya mukha for his privacy. Pero gusto ko makita ninyo kung ano nangyayari sa marami nating kababayan dyan. Marami. Hindi lang po isa.
lagi po kami nakakuha ng mga ganito mga kwento na iniiwan, binubuntis ng mga ibang lahi. Katulad nito ito sa ate. Para po doon sa iba pang mga pasaway ng mga babayan natin. Ayan po. Tandaan nyo, maging lesson sa inyo no. Pag gumawa kayo ng kalokohan na ganyan tulad dito, ganyan po mangyayari sa inyo. Tingnan mo, kahit mismo sa DMW, nagpunta raw siya doon, humingi ng tulong, pero hindi siya tinulungan. Yan ha, gobyerno na yan ha. Please lang sa mga ibabang mga babae, huwag naman kung gusto nyo gumawa ng ganoon, okay, life mo nyo yan, buhay nyo yan, pero mag-ingat kayo. Huwag kayong magpabuntis. Minsan parang gusto kong sabihin sa ibang mga babae, mahilig po sa mga ganyan. Ayan, problema malaki nyo yan. Ate, ano masasabi mo? Nangyayari sa iyo? Pasensya na po. Ate, huwag kang magpapasensya sa angin. Kasi ikaw sarili mo may problema. Ano ang gusto mo iparating sa mga tao na huwag nang gayahin ikaw? Huwag na po kung gayahin. Malaking pagkakamali po. Paalala nga sa lahat ng kababayan nating OFW kung saang bansa man kayo naroroon, katulad nga ng sinabi ni Ka Bong Concha, wala nang pumipigil sa inyo na gawin ang bagay na gusto nyong gawin dahil unang-una ay katawan nyo naman yan. Siguraduhin nyo lamang na alam nyo ang pinapasok nyo para hindi kayo matulad dito kay Kabayan na iiyak-iyak ngayon dahil walang mahanap na solusyon na kahit nga ang mismong Polo at DMW ay ayaw tulungan ito. At paulit-ulit nga nating sinasabi at paalala dito sa ating mga video na kapag may mga na-encounter tayong ganitong problema, lagi nating iisipin na ang pinunta natin sa ibang bansa ay trabaho, hindi para magkajowa ng ibang lahi. At kung nagustuhan nyo nga ang topic na ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.